So, happy Sabbath po muli mga kapatid. Una po sa lahat, nais ko po ipaabot sa inyo yung regards po ni Ma'am Sharon Villamor. Kung natatandaan niyo po, sila daw po ay na-assign noong 2012. Hindi ko alam kung sa Buena Vista o district. District! So, regards daw po sa inyo. At nais ko rin po na gamitin din ang pagkakataon to para magpasalamat sa inyo sa district na ito. Alam niyo po kung bakit? Kasi alam niyo po, ang district na to ay talaga naman po pinahasa ako. Dahil sa katunayan, ito po ay aking first time na mag-speak po sa district fellowship. So pag sinabi ng first time, alam niyo na, nung Thursday pa ako kinakabahan. As a first time. Pero syempre, di ba, walang posible. Wala na yung kaba ko. Diba? Kaya talaga power ng Panginoon. Kasi nung Thursday tsaka Friday, todo kaba ko tsaka kanina. Pero thank you, Lord, kasi inalis niya na yung kaba ko. At, ayun nga, dahil nga sa first time ko, syempre, sabi ko, susutin ko rin yung special, ginagamit ko rin pang special event. Kasi itong uniform po namin ng mga pastor's wife, yan, kaya ito yung suit ko ngayon, ay uniform po namin ito ng mga pastor's wives. Kasi nga, sabi ko nga, uy, No Ordinary Woman ang title. Wow, grabe ah! Tanong ko po dito, sino po dito ang mga ordinary woman? Taas po ang kamay. Isa lang, dalawa, tatlo, apat, konti, no? Sino po no? Nagsasabi sila ay no ordinary women. Taas po ang kamay. Mga girls, sila lang wala. Buti pa yung boys, tumaas, sila yung women. Ano ba, girls? Saan kayo? Diba? Alam niyo po, sabi nga ni Pastor, ang theme natin ay maganda, pero mabigat. Sabi pa niya, Ate Grace, sa akin Sunday, Ma'am, ready ka na po ba? Saan? Sabado, no ordinary ang theme. Ate Grace, hindi pa ako ready ngayon noong Sunday. Pero ngayon, ready na ako. At wala na tong atrasan. Ako na talaga to. No? Tapos, ang pagkakaalam ko pa, parang pang-apat ako sa napili na mag-speak. Pero yung mga napili nyo ay hindi sila available. Sabi ni Pastor, wala, ikaw na talaga yung mag-speak. Sabi ko, okay. Medyo tahimik ako noon. District yun. Maraming tao noon. Pero alam niyo po, hindi naman po ako nag-isip na tatanggi ako. Kahit sabi ni Pastor, pwede tumanggi. Pero hindi ko naman inisip tumanggi kasi nahihiya ako sa inyo. Nahihiya ako sa inyo na tatanggi ako. Anong reason ko? Parang ganun. Siguro magiging pinaka-reason ko na dahil kinakabahan ako, natatakot ako, baka hindi ko ma-deliver ng maayos ang message. Pero di ba, pag dito nga daw ay sasamahan tayo ng Holy Spirit. Amen po ba? At dahil nga sa no ordinary ang theme, kaya mas lalo parang naging sa akin actually. Medyo nag-aalangan ako. Kasi yung mga napili niyo pong nauna, ay talaga naman po, masasabi mo talaga silang mga no ordinary women. Masasabi mo talaga silang mga extraordinary women. Pagdating sa akin, wait, no ordinary woman, sabi ko, wait, sino ba ako? Ano ba ako? Yan ang tanong ko sa sarili ko. Parang, tingin nyo, pwede ba ako maging, dapat ba ako na magsalita ng ganitong topic, di ba? Parang hirap po kasi magme-message ka tapos hindi nakikita sa'yo. Di ba po? Message ka na message, tapos no ordinary woman, tapos ikaw nga, di ba? Parang ganon. So, pero, doon ko po na-realize na, kaya po pala siguro hindi sila, hindi sila available. Kasi, ako po talaga yung pinili ng Diyos. No, naniniwala po ako na ako po ang pinili ng Diyos na magsalita sa inyong harapan ngayon. Hindi po dahil karapat-dapat ako. No? Kundi, mismo ang Diyos may nais na matutunan ko muna. Yan. So ako po dito talaga unang-unang tinuturuan ng Diyos sa topic na ito. Kasi alam niyo po, kung nakita niyo po sa screen, yan po ay profile picture ko po noong October 11, 2012. Bakit ako pa dyan, di ba? So, mahilig pa ako mag-selfie niyan. Bago ako pumunta ng church, nagsiselfie muna ako. Tapos, syempre nung gabi ko na in-edit, nilagyan ko pa niya, I'm just an ordinary girl. Oo, di ba? Nung narinig ko yung thing nyo, yan yung naalala ko. Ay, kaya pala ako yung pinili ng Diyos kasi sabi mo, ayan, dahil feeling mo ordinary girl ka. Di ba? Kasi nga may pagka-ano po kayo, may pagka-low self-esteem po talaga ako. Pero alam niyo po, dahil po sa ating theme na no ordinary women, syempre napag-aralan ko po itong mabuti at may naparealize po talaga sa akin ng Diyos. Doon parang may naisip na, parang hindi pa rin talaga ako no ordinary woman. Parang ganyan.
Pero ang Diyos may pinarealize sa akin na I'm not just an ordinary woman. I am a no ordinary woman. Not because of who I am, but because of Christ. Amen po ba? At alam ko, marami din makaka-relate po sa akin na feeling mo ito ka lang, pero pag ikaw ay naka Kristo, ay, ganun na ganun ka talaga. At yun din po ang nais ng Diyos na maunawaan at matutunan ng bawat isa po sa atin ngayon. No, kasi po kapag narinig yung salitang no ordinary woman, ano po ba yung naiisip nyo? Ate Eve, dalawa pa yung Eve dito, yung dalawang Eve. Ate Eve and Ate Eve, Ate Eve, ano naisip mo pag sinabing extraordinary woman? Ha? Nag-excel si Ate Eve. Kakaiba, di ba? Pero, minsan ako noon, siguro sa iba, minsan parang, pag sinabi extraordinary woman, ang tumatatak agad sa isip ko din, may mataas na posisyon, di ba? Matalino, talented, confident, malakas ang influence, at maraming achievements sa buhay. At totoo naman, di ba? Kahanga-hanga po talaga yung mga katangian na yun. No, kaya nga sa mundo natin ngayon, parang nagiging madalas sa sukatan ay, ang pagiging extraordinary ay nasusukat lang sa madaling makita. Pero, ano nga po ba talaga ang ibig sabihin ng no ordinary woman? Ayon sa kahulugan nito, ito ang isang babaeng namumukod tangi. Isang babae may katangian higit sa karaniwan, maaari sa kanyang tapang, influence, o paninindigan sa paraan ng kanyang pagharap sa buhay. At sa madaling salita, siya po yung babaeng nag-iiwan ng marka sa iba. Pero, ang tanong, para sa mata ng Diyos, ano po ba talaga no ordinary woman? Maaaring iba ang sukatan ng mundo, iba ang sukatan ng mundo, pero syempre, iba rin ang sukatan ng Diyos. At sa Bible po, mapapansin natin na marami sa mga babae na ginagamit ng Diyos, di ba? Hindi naman sila sikat. Hindi naman mayaman. Di ba? O makapangyarihan. At dito makikita natin na ang Diyos ay hindi lamang gumagawa sa mga kilalang tao. Madalas siya ay kumikilos sa mga babaeng hindi pinapansin ng mundo, mga babaeng simpleng tahimik, at minsan ay hindi pa nga, di ba? Hindi pa binabanggit yung pangalan nila. Pero ginagamit sila ng Diyos sa makapangyarihang paraan. Tulad na lang ng di ba? Yung byuda sa Zarephath, tandaan niyo yun? Last na yung pagkain niya. Pero binigyan niya pa yun kay Elijah, sumunod pa siya sa Diyos. At doon nakita niya ang himala ng Diyos na hindi nauubos. Sino pa? Si Dorcas. Kilala niyo po? Dorcas na Tabitha, tawag niya sa kanya, gumagawa siya ng mga damit. Tumutulong siya sa mga nangangailangan, sa mga mahirap, lalo na sa mga byuda. Tapos nung namatay siya, grabe, sobrang daming tao nagdalamhati. Tapos humingi sila ng tulong kay Peter. Kasi Peter, di ba, ay humingi ng kapangyarihan sa Diyos at nabuhay muli si Dorcas. At may isa pang babae sa templo, di ba? Natandaan niyo, dalawang coins lang. Sabi mas, 2 small coins lang yung nilagay niya. Pero yun yung last money niya. So sabi ng Diyos na, siya pa ang higit sa lahat, kahit iba napakaraming nilagay. Pero yung babaeng yun ang higit pa ang pananampalataya sa lahat. Dahil ibinigay niya lahat ng meron siya. Mga kapatid, paulit-ulit po natin mababasa sa Bible na ang Diyos ay makikita natin yung message sa Bible na ang Diyos gumagawa ng no ordinary woman mula sa ordinaryong buhay. At hindi dahil sa kanilang katanyagan, sa kanilang lakas, kundi ito po ay dahil sa kanilang pananampalataya. Ayan. Pero ngayon, pag-aaralan po natin ang isang kwento sa Bible na matatagpuan po sa Matthew 15:21 to 28. Kung may Bible po kayo, pwede niyo po akong sabayan na basahin. No? Mababasa din po siya sa Desire of Ages, chapter 43. So itong babae na to, hindi po siya Hudyo. So hindi rin nabanggit yung name niya. So hindi siya sikat. At halos mapahiya pa siya sa harap ng maraming tao. Pero alam niyo po, sa dulo ng kwento, siya rin po ang babaeng pinuri ni Jesus. So ngayon, titingnan natin ang isang salita na maglalarawan sa kanyang karanasan. Ang faith. So 5 points na makikita natin sa kanyang pananampalataya. Sa unang letra, sa letrang F, flee to Jesus. Flee to Jesus. A no ordinary woman knows where to run in times of pain. So isang Canaanea
nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan ito. Imagine niyo po yung senaryo. Isang ina, durog na pagod na emotionally, na walang magawa na nakikitang nahihirapan ng kanyang anak. Hindi natin alam kung gaano katagal na kanyang pagdurusa. Siguro marami na siyang pinuntahan, maraming tinanungan, baka, marami na siyang sinubukang solusyon. Pero wala pa rin nangyari. Alam mo ako po, yun din pinakaayaw ko. Diba mga magulang, yung magkasakit yung anak. Ang hirap na nakita natin may sakit ang anak natin, nasasaktan siya. What more pa, mga kapatid? Itong babaeng ito, ang sabi sa text, sobrang pinapahirapan yung anak niya ng masamang espiritu. Pero alam niyo po, sabi sa Desire of Ages, bago pa siya makarating talaga kay Jesus, marami na po talaga siya pinagdaanan. Kasi nga siya ay isang babaeng Kananea, isang Hentil, isang Pagano, di ba? Isang taong hindi kabilang sa mga bayan ng Israel. So, ibig sabihin, parang kakaway sila ng Israel. At ibig sabihin, itong babaeng to, lumaki po siya sa lugar na kung saan maraming tao ang sumasamba po sa Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin, sabi ni Ellen White nga, she had sought help from heathen gods but had obtained no relief. Lumapit siya sa mga Diyos niya, ng bayan niya. Pero walang sagot. Sabi ng anak ko, syempre, walang sagot. Bato yan eh. Sabi ni Satan. Diba? Hindi naman talaga sasagot. So, walang nakapagpagaling sa kanyang anak. Walang nakapagbigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Mga kapatid, diba? Alam niyo po, darating talaga sa panahon natin, sa buhay natin, na makikita natin na hindi kayang ibigay ng mundo ang lahat ng kailangan natin. Diba? Minsan nga kahit sobrang yaman pa yan. Diba? Nandun pa rin yung problema. Kasi nga, kahit gaano ka pa kayaman, hindi lahat ng pera kayang ayusin ang problema, di ba? May mga sugat na hindi kayang pagilingin ng tao. Kasi mga kapatid, may mga laban na tanging Diyos lamang ang makakatulong. At sabi pa sa Desire of Ages, this woman had heard of the prophet, who it was reported healed all manner of diseases, and she heard of his power. Hope sprang up in her heart. Narinig niya ang tungkol kay Jesus. Narinig niya ang nagpapagaling si Jesus ng mga may sakit. At habang nakikinig siya sa mga balitang yun, ano daw? Isang bagay ang muling nabuhay sa kanya. At yun ay ang pag-asa. So sa iba, yan, balita lamang yun. Pero sa kanya, pag-asa yun. Kung sa iba, kwento lamang yun. Pero sa kanya, himala na yun. At kung sa kanya, yun na yung sagot sa matagal niya ng dinadaanan na problema na mapagaling ang kanyang anak. At doon nagsimula mabuo ang kanyang pananampalataya. Take note, mga kapatid, hindi pa niya nakikita si Jesus that time. Hindi pa niya nakakausap. Diba? Hindi pa niya naranasan ang kanyang kapangyarihan. Pero ano po, sabi, naniwala na siya. Mga kapatid, madalas ganyan po nagsisimula ang pananampalataya. Hindi muna sa ating nakikita, no, sa ating mga naranasan, nagsisimula po sa pakikinig po tungkol kay Kristo. Kaya 'di ba sabi po sa Romans 10:17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Sa panahon natin ngayon, hindi na tayo nakikinig sa mga, nandiyan na daw si Jesus, di ba? Ano na pinangahawakan natin? Siyempre yung Bible. Kaya sabi dito, sa salita na ni Kristo. So, itong babaeng ito, hindi pa niya nakikita si Jesus. Narinig pa lamang niya ang tungkol sa kanya. Pero, mga kapatid, sapat na yon upang siya ay lumapit ng may pananampalataya. Sabi pa po sa Desire of Ages, Christ knew this woman's situation. He knew that she was longing to see Him, and He placed Himself in her path.
Pansin niyo mga kapatid, di ba napakagandang katotohanan nito? Hindi alam ng babae ito, pero bago niya pahanapin si Jesus, alam na ni Jesus ang kanyang sitwasyon. Alam niya na kalagayan ng kanyang anak, yung gabi-gabing umiiyak siya, yung bigat na dinadala niya sa kanyang puso, alam na alam niya ng Panginoon. At alam ng Panginoon na darating ang time na hahanapin siya ng babaeng ito. Kaya hindi aksidente na si Jesus ay dumaan sa lugar na yon. Kundi ano po, sinadya niya talaga yung babae. Kaya talaga siya pumunta doon para po sa babae. Bago pa man lumapit yung babae kay Kristo, di ba? Si Jesus na talaga yung unang kumilos para umabot sa kanya. Mga kapatid, di ba, ito pong kwentong to, marami sa atin, minsan akala natin tayo unang lumapit sa Diyos. Pero kapag binabalikan po natin yung buhay natin, di ba? Minsan pag may mga pangangailangan tayo, magugulat na lang tayo, di ba? Makikita natin na matagal na palang may prepare ang Panginoon para sa akin. Dahil bago mo pa hinanap si Jesus, hinanap ka na niya. At sabi pa po ni Ellen White, inspired by a mother's love, she determined to present her daughter's case to see him. She determined not to lose her only hope. Mga kapatid, gustong-gusto ko po itong line na to kasi sinabi niya, she determined not to lose her only hope. Hindi niya alam kung ano magiging sagot ni Jesus. Kung papansinin ba siya, tatanggapin siya, pero isang bagay ang alam niya. At yun ang hindi niya papakawalan. Ang kanyang tanging pag-asa. At iyan ang ginagawa po ng isang no ordinary woman. Kapag ang may bahay tumatakbo sa galit, siya ay tumatakbo kay Jesus. Kapag ang iba ay nalulunod na sa bitterness, siya ay lumalapit kay Jesus. O kapag ang iba ay puro reklamo, reklamo na lang ng reklamo. Pero iba, no ordinary, sila ay lumalapit kay Jesus. At kapag ang iba umaasa lamang sa tao, siya ay kumakapit kay Jesus. So ito, hindi niya tinatago yung sakit niya. Hindi niya tinatakasan ang problema niya. Hindi siya nagpapagap na, okay lang ako, okay lang lahat. Anong ginagawa niya po? Lumalapit siya kay Jesus, dala ang kanyang mga luha, ang kanyang takot at ang kanyang mga pasanin. Kaya nga di ba po, sabi po sa 1 Peter 5:7, sabi ng ating Panginoon, di ba? Ibigay ninyo sa Diyos ang lahat. Lahat. Lahat ng inyong alalahanin. Sapagkat nagmamalasakit siya sa inyo. At marahil mga kapatid, no, may mga babae dito. Siguro, ito ay hindi lang message talaga sa mga babae, no? Para rin sa mga kalalakihan, no? Bida lang ngayon ang babae. Pero marahil, marami sa inyo nakikinig ngayon na nakaka-relate sa kanya na may mga laban na kayo lang ang nakakalam. May mga luha na walang nakakakita. May mga pagod na walang nakakaintindi. May mga gabing tahimik kang umiiyak habang tulog ang buong pamilya. Ngunit ito ang magandang balita. Kapag ang sakit ay nagtutulak sa iyo, palapit kay Jesus, at hindi palayo sa Kanya, kapatid, ang iyong pananampalataya ay lalong lumalakas. Dahil ang babaeng tumatakbo kay Jesus, sa gitna ng kanyang sakit na nararamdaman, ay hindi siya ordinaryong babae. Siya ay isang babaeng may pananampalataya. At iyan ang uri ng babaeng nais ng Diyos na maging tayo, maging no ordinary women. Sa ating pangalawang punto, ang una ay flee to Jesus. Pangalawa ay, ano po? Pakibasa nga. Ask even when heaven is silent. A no ordinary woman keeps praying even when heaven is silent. Ito po marahil ang isa, di ba? Ito ang pinakamahirap isa sa mahirap na part. Yung lumapit ka kay Jesus, umiyak ka, nagmamakaawa ka na ng sobra, humingi ka ng tulong, pero sumalubong sa kanya ay katahimikan. Ito, imagine nyo, yung pag-iyak ng babae, tapos biglang tahimik lang ang Panginoon. He answered her not a word. Tahimik si Jesus, walang sagot, walang himala, walang paliwanag. Isipin mo yun, di ba? Grabe yung bigat ang problema mo, grabe yung iyak mo, kabulbul mo. Di ba? Lumapit ka, na-expect mo na tutulungan ka, pero ba't ganun parang walang response? Parang hindi ako naririnig ni Jesus. Mga kapatid, di ba? Ito yung sa pinakamabigat na pagsubok sa pananampalataya. Anong gagawin mo
kapag tahimik ang Diyos. Kapag matagal ka nagpe-pray, na Lord, sana magbago na yung asawa ko. Yung mga anak ko, sana bumalik na sa'yo. Pero ang nangyari, lalong lumalayo. Pinagpe-pray mo yung family mo, yung sakit mo, bakit ganito? Parang walang nangyayari. Minsan mga kapatid, ang no ng Diyos, minsan hindi ang no ng Diyos ang pinakamasakit, kundi yung wala kang naririnig. Alam niyo po yun, di ba? Minsan sa buhay, minsan nakaka-relate tayo nito. Ako minsan nakaka-relate kasi sa amin po, sa amin magkakapatid, dahil hindi ako ganun yung pinagano sa financial talaga. Parang ako yung nagiging tulay. Pag may nangangailangan ng tulong, mama ko, ako yung parang magsasabi. Tapos pag mag-chat ako, parang nabasa naman kasi di ba nakikita yun, may scene zone ako, parang alam mo yung nararamdaman ko. Pag ganun agad, yung hindi agad nag-reply, titignan ako, wala pa rin reply. Di ba parang ang sakit sa puso, pero paano naman, nagre-reply naman talaga. Kasi minsan, di ba, parang gusto mo agad yes o no na lang agad-agad. Pero yung tahimik, minsan naiinisa tayo. Tapos gusto natin malinaw, gusto natin instant, gusto natin sagot agad. Pero mga kapatid, sa relasyon ng Diyos, hindi po ganun lagi. At so dito, sa story na to, habang tahimik po, ito, imagine nyo mga kapatid ha, habang tahimik po si Jesus, meron pa pong isang pang masakit na nangyari. Ito na ha, imagine niyo po yung nangyayari. Sabi pa sa kanya ng mga disciples, paalisin mo siya, sapagkat nagsisisigaw siya at sumusunod sa hulihan natin. Oh, grabe. Ikaw, Ate Eve. O, dalawang Ate Eve na naman. Favorite ko kayo ngayon. Anong gagawin niyo pag pinaalis kayo? Alam mo, todo iyak ka na, tapos papaalisin ka? Grabe, di ba? Tapos sabi ni Jesus, ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Ano ang ibig sabihin dito ni Jesus? Actually, ang ibig sabihin po dito ni Jesus, ipinapakita lang dito ni Jesus, ang unang focus pala ng ministry niya ay yung bayan niya. No? Yung God's chosen people. At yun ay ang Israel. Pero hindi ibig sabihin na excluded yung mga iba. Kundi part po yun ng plano ng Diyos na ipakita na sa tamang panahon. No? Na ang kanyang kaligtasan ay para sa lahat. And in-explain din po ni Ellen White na bakit ganun yung treatment. Napansin niyo yun? Bakit ganun yung treatment ni Jesus? Parang sakit naman ang ginagawa ni Jesus. Pero sabi dito ni Ellen White, ipinapakita po ni Jesus yung dalawang example. Pinapakita niya dalawang larawan. Na una, pinapakita ni Jesus yung cold treatment na ginagawa ng mga Hudyo sa mga dayuhan. Kasi ganyan pala sila. Di ba kasi nga parang kaaway, hindi nila kinakausap. No? At yung pangalawa, at yun nga, dahil sa gusto niyan turuan yung kanyang mga disciples. Yun pala yung reason bakit ganyan si Jesus nung time na yan. Papakita niya yung kaibahan ng malamig na puso ng tao at ang pusong mahabagin na nais niya para sa kanyang bayan. Mga kapatid, hindi lang sa disciples, ito po ay example rin ni Jesus para rin po sa panahon natin ngayon. Di ba? May mensahe din si Jesus sa atin dito eh. Kasi minsan, di ba, parang tayo, minsan pag hindi mo feel, hindi mo ganong papansinin. Ganon po ba tayo? Or minsan ay namimili ka ng papansinin mo. Or depende yung treatment mo sa estado ng buhay. Ganyan po ba tayo? Pero wag naman po sana, no? Dahil ang gusto ng Diyos, kung ano po yung treatment natin sa lahat, ay maging pantay-pantay po. No? Tayo po ay lagi nating mahalin ang ating kapwa at kung may nangangailangan ng tulong, ay handa po natin silang tulungan ng buong puso po natin. So dito po natin makikita bakit itong babae ito ay no ordinary woman. Bakit po? Kasi hindi siya umalis. No, pinapaalis na siya ng mga disciples, hindi siya umalis. Hindi siya nagtampo, hindi siya sumuko. Di ba? Pero kasi pag ordinaryong tao to, wala na. Di ba? Umatras na yan. Umalis na yan. Susuko na yan. O kung sa church pa natin, pag nasabihan yan, wala na, hindi na magsisimba. Hindi na magpapakita. Pero ang babaeng to, may pananampalataya, diba? Kapag tahimik ang langit, ano po, mas lalo siyang lumalapit. Kapag walang sagot, mas lalo po siyang kumakapit. At alam niya na ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang wala siyang ginagawa. Minsan ito po ay
pagsubok kung gaano kalalim ang ating faith. Kaya nga po mga kapatid, ang isang no ordinary woman ay patuloy na humihingi kahit parang walang sagot ang Diyos. So review po natin. Ano po yung sa letrang F? Yung una? Pangalawa? At ang pangatlo po, ay, dito ko lang naririnig, no? Basahin mo rin. Basa rin po tayo kasi baka makatulog na kayo dyan, ha? Huwag niyo po akong tulugan. First time ko to, huwag niyo akong tulugan. Pakinggan niyo ako, ha? Ayan. Hindi, pakinggan natin, tapos, imagine niyo po yung scenario, no? Imagine niyo nandun kayo mismo sa lugar na yun. So, ito po yung pangatlo. Ignore offense. A no ordinary woman chooses faith over offense. So, offense ay yung pakiramdam, di ba, na nasasaktan ka, na-insulto ka, di ba, nagtampo ka dahil sa sinabi o ginawa ng iba. So, dito po masusukat ang tunay niyang pananampalataya. Kasi di ba, parang madaling manampalataya kapag maganda yung sagot ng Diyos. Madaling magtiwala kapag answered prayer. Madaling sumunod kapag maraming blessing. Madaling magpuri kapag smooth lang ang buhay. Pero paano kung, mga kapatid, kung kailan ko lumapit sa Kanya, bakit ganun? Mas lalo kang sinusubok. Nagsimba ka na, nagsimba ka na, nagpaka-active ka, tapos ano nangyari? Tuloy-tuloy yung naging problema mo, Ate Jigs. Anong gagawin mo nun? Pero alam niyo po, ito yung nangyari sa babaeng ito. Tingnan niyo po, napakatindi na nangyari sa kanya. O imagine niyo ulit yung senaryo, isang ina, durog ang puso, desperado sa kanyang anak, lumapit siya kay Jesus, expect niya na papagalingin to. No? Lahat ng pag-asa niya, binuhos niya. Pero ano nangyari? Ano po nangyari una? Parang hindi siya pinansin, hindi nagsalita agad ng Panginoon. Yung pangalawa, anong ginawa ng disciples? Pinapaalis siya. At ito po ang isa sa matindi, mga kapatid. Pero ito kahit ganun na yung ginawa sa kanya, hindi siya tumigil, Hindi siya tumigil sa gitna ng rejection. So, dito, sa part na to, mas lalo pa siyang lumapit. Kaya nga sabi sa Desire of Ages, the woman urged her case with increased earnestness. So, mas pinag-igihan niya pa yung pagmamakaawa. Bowing at Christ's feet and crying. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Pero mga kapatid, kung nababasa nyo, anong sabi ni Jesus? Hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso. Ano daw po? Saan? Sa mga aso. Oh, grabe. Anong gagawin nyo pag kayo mismo sinabihan ng, ano sa, ako aso? Kung ordinaryong taong ito, malamang dito pa lang. Isa pa nga lang, malamang sumuko na talaga siya. Pero siguro kung dito, ayoko na, tama na, grabe na, ayoko na mapahiya. Hindi naman pala ako welcome. Hindi ako deserve. Diba? In reality, ganito Isang offense lang, umaalis na. Masabihan ng masakit, hindi na magsisimba. Pag na-disappoint ka, sumusuko ka na. Hindi nasagot yung prayer mo, wala na, magtatampo ka na sa Panginoon. Diba? Yung pagsubok na yon, nawawalan ka na ng gana manampalataya sa Panginoon. Pero sabi sa Desire of Ages, ito unawain nyo to. Bakit ganito si Jesus? Then, dito, in-explain niya pa rin na, sabi dito ni Jesus na, parang sinasabi ni Jesus, yung pagpapala na yon, muna ay para sa Israel nga, hindi pa para sa mga dayuhan na tulad niya. So sabi ni Ellen White, kahit si Ellen White, nagsabi siya, sa sinabi ni Jesus na yon, nakakapagpahina talaga ng loob sa isang taong kung less earnest ka. Pero ang babaeng ito ay iba. Kahit sugatan na siya at sobrang nasasaktan na, hindi siya bumitaw, hindi siya sumuko. She urged her case with greater. Ate Marian, greater earnestness pa yung ginawa niya. Hindi siya umalis ng presence si Jesus. Hindi siya umatras sa kahihiyan. She chose faith over offense. Mga kapatid, ganyan sana tayo, no? Iyan po yung nakakahanga sa kanya.
No, mas mahalaga po sa kanya yung pride. Mas mahalaga sa kanya ang anak niya kaysa sa ego niya. Mas mahalaga sa kanya si Jesus kaysa sa hurt niyang feelings. At dito po tayo madalas natatalo. Di ba? Hindi po dahil sa kulang pag-pray mo, hindi dahil sa kulang ang kaalaman mo. Bakit? Kasi minsan mas iniingatan po natin ang ano? Ang pride. Ayaw nating masaktan, ayaw nating mapahiya, ayaw nating magpakumbaba. Pero ang babaeng ito, handang isuko ang kanyang pride para lamang makalapit kay Jesus. At yun po dapat nating gayahin. Diba? Don't let offense steal your miracle. Kasi bakit marami pong himala ang hindi na natatanggap dahil sa offense. May mga pagpapalang hindi na umaabot sa tao dahil may nasabi lang na masakit. May hindi pumansin, hindi na nag-appreciate, nasaktan, no? Nakasakit ang damdamin dahil doon, tumigil na silang lumapit kay Jesus. Pero isipin niyo po ito, mga kapatid, what if itong babaeng ito ay umalis na lang? Ay, ito. Nawala yung cursor. Ayan, what if itong babaeng to ay umalis na lang po? Ayan, so yun na, what if yung babae umalis dahil nga sa mga nasaktan niya, hindi niya na kinaya yung mga masasakit na salita at ginawa sa kanya. So, ano mangyayari, di ba? Mamimiss niya yung malaking blessings na yun na mapapagaling yung anak niya. So, ano po ba mas mahalaga sa atin? No? Yung pride natin o yung presence ni Jesus. Alam niyo po, na-experience ko rin to. Actually, parang nakarelate din ako. Naalala ko nung mga kabataan ko pa na nagkaroon ng problema. Alam niyo po kasi may matampuhin ko talaga ako. So, ordinary girl lang talaga ako dati. Matampuhin din talaga ako. At 1 year po ako, halos 1 year ako hindi nagsimba. At alam niyo po, pag hindi ka talaga, pag Sabado na, ay grabe, ang bigat sa feeling. May naka-experience na nito. Every Sabbath, magsisimba ng mga kapatid ko, yung mama ko. Ako sa bahay, umiiyak. Nagmumukmuk ako. Ang sakit. Isang taon yun. Tapos doon ko na-realize, ano nangyayari sa akin? Bakit ako ganito? Tino-torture ko yung sarili ko. Bakit ako ganito? Sabi ko, hindi. Bakit ba ako pupunta sa kan? Bakit ba ako magsisimba? O, bakit ba tayo nagsisimba? Para sa friends natin? Sa mga tao? Sabi, magsisimba ako para kay Jesus. Kaya that time, sabi ko, magsisimba ako. Wala akong pakialam para usipin ng mga tao. Basta magsisimba ako. Alam niyo po yung pagsimba ko after nun, first time ko nakarinig ng sermon talaga. Kasi dati yung mga kabataan ako, hindi ako ganun nakikinig. Yung mga friends, parang nagsisimba ako dahil sa friends ko. Parang, ay, ang sarap pala makinig sa Panginoon. No? Nakafocus ka sa Kanya. At mas na-feel mo yung message ng Panginoon. So, mga kapatid, napaka-importante na maunawaan natin to. Hindi ni-reject ni Jesus ang babae. Hindi siya nanakit. Hindi siya nangape. Jesus was revealing her faith. Yun po yung ginagawa niya. Parang gold na dumadaan sa apoy. Diba? Yung gold, hindi naman niya sinasira yun eh. Kundi, pinapalitaw niya yung tunay na ganda ng ginto. Mga kapatid, tandaan niyo to. Minsan, ang Diyos ay naghahanda ng mas malaking himala kaysa sa inaakala natin. Because tested faith becomes stronger faith. And faith that survives offense becomes victorious faith. At ang babaeng pumili ng pananampalataya kaysa sa offense, ito po ay hindi ordinaryong babae. Siya ay isang no ordinary woman. Ano nga po ulit ang ating 5 punto? Ano po una? Pakibasa po lahat. Pangalawa? Pangatlo? At ang pang-apat? Ayan. Trust in humility. A no ordinary woman bows even lower in faith. At pagkatapos nga ng lahat ng yun, sumagot siya. At ang sagot niya ay isa sa pinaka-humble at pinaka-powerful na statement sa Bible. Sinabi niya, Opo, Panginoon. Ngunit kahit ang mga munting aso ay kumakain ng mga mumong nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga amo. Grabe. Wala siyang reklamo. Inamin niya, parang namin niya talaga walang pride.
walang pagmamataas. Diba sabi niya, yes, Lord! Mga kapatid, ito po hindi simpleng dahil sa desperado yung nanay, ha? Kaya nagpakaganyan siya. Ito ay sagot ng isang taong nagpapasakop sa Diyos. Parang sinasabi niya, yes, Lord, Panginoon, hindi ko po kine-question yung way niyo, hindi ko kine-question yung plano niyo, pero, Panginoon, hindi po ako bibitaw sa inyo. At dito pinakita niya yung lalim ng kanyang pananampalataya. Diba? Sabi niya, even the little dogs eat the crumbs. Ano bang ibig sabihin ng mumu? Alam ko yan dati mumu yung multo. Ano ibig sabihin ng mumu? Ang mumu ay, hindi ko alam yung pronounce eh, maliit na piraso ng tinapay, di ba? Na nahuhulog mula sa mesa. Hindi ko alam yung ano yan eh. Diyan ko na nalaman yung word na yun. So, sa panahon ni Jesus, ang mga hentil ay, kasi nga, di ba, tinuturing niya silang labas ng bayan ng Diyos. Kaya nung bagitin niya ang mumo, parang pang sinasabi niya, Panginoon, hindi ko inaakin na may karapatan ako. Hindi ko sinasabing karapat dapat ako. Pero naniniwala ako, kahit kaunting biyaya mo ay, ano yan, sapat na yan para sa akin. Diba? Napakaganda nito. Hindi siya nag-focus sa salitang dogs. Hindi siya nag-focus sa maaaring ikasakit ng kanyang damdamin. Nag-focus siya kay Jesus. Kasi para sa kanya, kahit mumulang sa inyo, Lord, Panginoon, sapat na yun. Dahil alam niya na kahit ang pinakamaliit na biyaya mula kay Jesus ay higit pa sa kayang ibigay ng buong mundo. Si Jesus ang pag-asa niya. At kung ang pag-asa na yun ay magbibigay ng mumo, tanggapin niya yun ng buong puso. Ang hirap na i-pronounce. That is why she is no ordinary woman. Diba? Dahil ang isang no ordinary woman ay hindi yan nakatingin sa kanyang karapatan. Nakatingin yan sa awa ng Diyos. At ang pananampalatayang may pagpapakumbaba at buong pagtitiwala kay Kristo ay laging sinasagot ng langit. Ano po ulit? Basahin po natin ulit sa letter F. Ignore offense, trust, and heaven responds. Yan po, Panginoon, sabi, mga kapatid, the miracle of a no ordinary woman. When faith is fully surrendered, heaven finally speaks and releases the miracle. So, ngayon nabubulo na ako. Pasensya niyo na po pa, mga kapatid. Ha? So, pagkatapos ng katahimikan, paghihintay, pagsubok, di ba? Dumating din ang sagot ng Diyos. Wow! Basahin niyo po, sabi ng Panginoon, O woman, great is your faith. The test is finally over. Sabi nga ni Ellen White, the Savior is satisfied. He has tested her faith in Him. Mga kapatid, tapos ang pagsubok. Hindi dahil nakulitan na si Jesus dun sa babae. Hindi dahil, sige na nga, kulit mo, naaawa na talaga ako sa'yo. Kundi dahil nakita na niya ang hinahanap niya sa puso ng babae. Nakita niya ang pananampalatayang hindi bumibitaw. Pananampalatayang hindi natitinag ng katahimikan. Pananampalatayang patuloy na nagsasabing, Yes, Lord. At may magandang pang nangyari. Ito po, isa sa magandang nangyari. Sabi sa Desire of Ages, she who has been regarded as an outcast from Israel is no longer an alien, but a child in God's household. Napakaganda larawan nito. Diba? Sa simula ng kwento, outsider siya. Hindi siya kabilang, hindi siya bilog, hindi siya tanggap. Pero sa pagtatapos ng kwento, mga kapatid, basahin niyo, hindi na siya tinatong dayuhan. Tinatawag na siyang ano? Anak ng sambahayan ng Diyos. Mga kapatid, ganyan po ang ginagawa ng biyaya. Ang tinataboy ng mundo, tinatanggap ni Kristo. Diba? Ang tinuturing na walang halaga, ginagawang anak ng hari. Great faith brings great victory. At pagkatapos sabihin ni Jesus, great is your faith, sinundan niya ito ng may mangyayari ang hinihiling mo. At gumaling na nga po ang kanyang anak. Diba? Sa isang salita lang ng Panginoon, ang kapangyarihan ng kaaway ay naputol na. Mga kapatid, ang faith na flee to Jesus, ask even when heaven is silent, ignore offense, trust in humility, at heaven responds. Ang ganito pong pananampalataya na dumaan sa pagsubok na hindi na-offend at nananatiling magpakumbaba ay siyang pananampalatayang ginagantimpalaan
ng langit. Faith breaks every barrier. Diba? Mga kapatid, yung napapansin nyo, yung nagbuklod po sa kananayang babae, sa byuda na Zarephath kay Dorcas, sa babaeng balo sa templo, sa lahat ng kwento ng babae sa Bible, hindi ang kanilang katayuan sa buhay. Ang nagbubuklod sa kanila ay ano po? Kanila pong pananampalataya. No, sabi nga, there are no barriers which man or Satan can erect, but that faith can penetrate. Walang hadlang na hindi po kayang lagpasan ng pananampalataya. Mga kapatid, huwag po tayong bumitaw. Huwag tayong umatras. Huwag po natin hayaan ng sakit o offense ang humarang po sa atin sa paglapit kay Kristo. Dahil ang Diyos na sumagot sa babaeng Kananea, ay siya rin po ang Diyos na nakikinig sa atin ngayon. Kaya kapatid, lumapit ka kay Jesus. Manatili ka sa pananampalataya. Kumapit ka sa kanyang mga pangako. At sa tamang panahon, makikita mo rin ang kanyang himala. So ating last slide na lang po ito. Ito po para sa mga kababaihan na nakikinig ngayon. Nais kong sabihin ito sa inyo. Maaaring pakiramdam ninyo, ordinaryo lamang kayo. Maaaring kayo ay mga ina na nag-aalaga sa inyong mga anak, mga asawang tahimik na nagsasakripisyo para sa pamilya, mga kababaihan nagtatrabaho, nagluluto, naglalaba, naglilinis, at gumagawa ng mga bagay na madalas hindi napapansin ng iba. Ngunit, pakinggan niyo po ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, kayo na rin sa mga kalalakihan. Ako'y magiging ama ninyo, at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoong, makapangyarihan sa lahat. Isipin niyo yun. Ang Diyos na King of Kings and Lord of Lords ay tinatawag tayong mga anak. Tayo ay minamahal ng Diyos. Tayo ay mahalaga sa Kanya at Kanyang pag-aari. Kaya mga kapatid, kapag kayo ay tapat sa Diyos, sinusunod niyo ang Kanyang kalooban, kapag kayo ay nagtitiwala sa Kanya, kapag kayo ay may pananampalataya sa Kanya, hindi kayo ordinaryo sa Kanyang paningin. Maaaring hindi kayo kilala sa mundo, ngunit kilala kayo ng Diyos. Maaaring hindi kayo napapansin ng tao, ngunit nakikita ng langit ang inyong katapatan. Kaya mga kapatid, wag mong tingnan ang iyong sarili ayon sa sinasabi ng mundo. Tingnan mo ang iyong sarili ayon sa kung paano ka tinitingnan ng Diyos. Dahil kapag ikaw ay na kay Kristo, hindi ka ordinaryong babae. You are loved by God. You are called by God. You are a daughter of the King. And because of Christ, you are a no ordinary woman. Mga kapatid, sabay-sabay nga po natin sabihin, I am a no ordinary woman. 1, 2, 3, go! I am a no ordinary woman. Happy Sabbath po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.